I-inspeksyonin ng COMELEC ang planta ng Miru System sa South Korea kung saan gagawin ang ating mga automated counting machines para sa 2025 elections. Mula sa South Korea, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Mon, wala kang audio. Mahigit 2 dekada ng OFW si Benita, hindi niya tunay na pangalan sa South Korea. Hindi raw siya nagmiminti sa pagboto tuwing eleksyon kahit na hindi siya nakakuha ng working visa dahil sa pagiging overaged. Kaya pabor daw siya sa isinusulong ng COMELEC na internet voting. Di na kailangang pupunta pa sa embassy. Yung iba natatakot na po lumabas man lang o kahit bibili dahil nandun yung pangamba. Malaking ginhawa rin daw ito para kay Jester na factory worker sa Paju Province. Mahigit 1 oras din kasi ang layo nila sa embahada sa Seoul. Hindi na ma-hassle, kundi may time ka lang kahit ilang minuto lang na ma-google mo, makakaboto ka na. Ilan lamang sila sa mga dumalo para sa kauna-unahang voter education ng COMELEC sa mga Pinoy overseas. Paniniguro ng ahensya, walang dapat ikabahala sa seguridad. Lahat din ng Pinoy abroad, may problema man sa dokumento o wala, isusulong nila magparehistro at bumoto. Ang sinasabi naman po natin, wag po mag-alala. Magkaiba po ang pagiging botante at yung kanilang status sa isang bansa. Hindi po sila pwedeng pakialaman dahil sa gusto nilang magparehistro. Lalo na po ang mga embahada natin. Muli ring binigyang din ng COMELEC na hindi kailangan ng batas para mapatupad ang internet voting. Sa record ng pamahalaan, aabot sa mahigit 60,000 ang bilang ng mga Pilipino dito sa South Korea. Pero nitong nakaraang 2022 elections, halos 5,000 lamang ang nakarehistro. Ang masaklap, kulang-kulang 3,000 lamang dyan ang nakaboto. Mula sa 1.6 million registered voters abroad, 600,000 pa ang na-deactivate. Kaya balak ng COMELEC i-extend ang September 30 deadline ng voter registration para sa mga overseas Filipinos ng hanggang Nobyembre. Pinag-aaralan na rin ang pagbibigay muna ng digital ID para sa mga OFW habang nakabinbin pa ang matagal na raw hinihiling na voters identification card. Plano itong simulan sa Agosto sa mga Pinoy sa South Korea. Patungkol naman sa mga kandidato, pagsusumiti na mga ito ng 5 hanggang 10 larawan kasabay ng ihahaing Certificate of Candidacy. Dapat kuha ito at least 6 months bago ang eleksyon. Kung ito ngayon ang inyo pong itsura, hindi ba mas maganda na yun ang ipapakita natin sa mga kababayan natin? Hindi yung mga 30 years ago o 40 years ago. Peril, sa ngayon, patungo tayo sa pinaka-planta ng Miru Systems kung saan personal nga itong bibisitahin at i-inspeksyonin sa pangunguna ni Chairman George Garcia, yung malaking delegasyon ng COMELEC para makita yung mismong paggawa ng makina o yung mga automated counting machines na gagamitin naman para sa 2025 midterm elections. Kanina, nagsagawa muna ng pag-uusap or briefing sa kasama nga ng mga pamunuan naman ng Miru Systems at ang kinatawan nga ng mga kinatawan ng COMELEC. No, dito, sinabi din ni COMELEC Chair George Garcia ilan pa sa mga i-customize o nais pabaguhin dito sa mangyayaring makina. Ilan dyan? Una is yung pinaka option, aalisin yung option na pwedeng ibalik yung balota sa mga botante. Ang concern nila kasi dito maaari daw maging matagal at mabitin, no, yung pagboto ng mga botante on the election itself. At the same time, ang gusto lang nila dito, maayos na din yung tagal or yung number of seconds na maaaring makita ng botante yung balota or yung pinaka na-register or na-pick up ng makina na pinasok nga na boto or ng balota nga no, sa makina. Pangalawa, pa-label din mismo yung mga election returns para nga mas madali na maibigay sa mga certain entities. At pangatlo naman, pinapa-customize yung QR code kung saan makikita naman yung mga election returns doon. Cheryl. Alright. Maraming salamat, Mon Gualvez.